Mainit na kape para ngayong umaga dahil maaga kaming mag-iintindi ngayon para sa aming lulutuing mga kakanin. Habang nasa palengke ang aking asawa ay gumawa na rin ako ng mga lanera para sa lulutuin naming mga kakanin para mamaya. Habang ako naman ay nag-iintindi dyan ay inuna ko nang magsaing ng malagkit na bigas. Para pagdating ng aking asawa mamaya ay magluluto na lang kami ng mga kakanin. Pagdating niya naman ay inuna niya munang lutuin ang aming ulam para ngayong almusal hanggang tanghalian. Nakabili siya ng isdang bisugo at ang lutong gagawin niya dyan ay paksiw. Inuna niya munang hugasan ng mga gulay na kanyang isasahog bago niya ilagay sa isda. Pagkatapos niyan ay inilagay niya na rin ang siling green sa isda at isinunod niya na rin ang mga kamatis. Paksiw ng isda naman ang kanyang lulutuin ngayon dahil sunod-sunod nga kaming nakapag-ulam ng mga karne. Yan na nga at nailagay niya na ang lahat ng kamatis at isinunod niya na rin ang sibuyas. Pagkatapos niya namang mailagay ang mga sibuyas ay hiniwan niya na rin ang mga talong na kanyang isasahog sa kanyang lulutuin na isda. Sunod niya namang inilagay sa mga isda ay ang leeks. Siniwa-hiwa niya lamang yan bago niya ilagay sa mga isda na kanyang lulutuin. Pagkatapos niyang mailagay ang mga leeks ay nilagyan niya na rin ng paminta. At dahil paksiw nga yan, hindi rin mawawala ang bawang. Pagkalagay ng bawang ay isinunod niya na rin inilagay ang mga talong. Ganyan lamang ang preparation ng pagpapaksiw ng aking asawa para sa kanyang lulutuin na isda. Pagtapos niya namang maisalansan ang talong ay nilagyan na rin ng tubig ng aking asawa at inilagay niya na rin ang asin. Dinagdag niya na rin ang suka. Yan lamang ang mga ingredients na kanyang mga nilagay bago niya isalang sa kalan. Tapos niyang matimplahan ay naisalang niya na rin ang ulam na kanyang lulutuin. Habang nakasalang ang aming ulam ay iniluto niya na rin ang malagkit na kanin. Ako naman ay nag-iintindi ng paggagawa ng lanera na gagamitin namin para sa pagluluto ng aming bibingkang malagkit. Pagtapos niya namang maluto yan ay tiningnan niya na rin ang kanyang niluto na ulam at ayan na nga, luto na. Pwede na kaming kumain para ngayong almusal. Pagkatapos naman namin kumain ng almusal ay naisalang na rin namin ang bibingkang malagkit. Habang yan ay nakasalang ay nagtimpla na rin ng sapin-sapin ng aking asawa. Pagkatapos niya namang timplahin ay isinalang ko na rin ang aming pang sapin-sapin at pagkatapos niyang maisalang ay nagluto na rin siya ng budbod para sa aming sapin-sapin. Habang siya dyan ay nagluluto ng budbod para sa aming sapin-sapin, ako naman ay nagpakain na ng mga alaga naming mga manok. Habang ako ay nagpapakain ng mga manok namin ay nakakita naman ako ng 3 itlog sa isang alaga naming manok. Buti na lang talaga at nabigyan ako ng mga manok ng aking mga tito. Ngayong malalaki na sila ay nakakapagbigay na sila ng itlog sa amin araw-araw. Pagkatapos ko namang magpakain ng mga manok, pagbaba ko ay naluto na rin ng aking asawa ang kanyang nilulutong budbod. Pagtapos namang magluto ng budbod ng aking asawa ay tiningnan niya na rin ang kanyang niluluto na bibingkang malagkit. Pagkaraan naman ng ilang minuto ay naluto na rin ang kanyang niluluto na bibingkang malagkit. Sakto naman na naluto na ang aming bibingkang malagkit ay may bumili na rin sa amin. Pagtapos ko namang mapagbilhan, yung mamimili namin ay kumain na rin kami ng tanghalian. Bukod sa ulam naming paksiw ay may binigay na ulam sa amin ang aming kapitbahay. Ayan, may libre na naman kaming ulam galing sa aming kapitbahay. Talaga naman, lagi na lang may libreng ulam na binibigay sa amin. Siyempre, hindi lang din naman sila yung nagbibigay sa amin. Nagbigay din naman kami ng niluto naming paksiw na isda kaninang umaga. Ganon naman talaga, diba? Kapag mabait ka sa iyong kapitbahay, ay mabait din sila sa'yo. Kaya naman, kapag kami ay may mga ulam, ay nagsishare din kami sa kanila palagi. Ayan na nga at may karagdagan din kaming ulam galing sa kuya ng aking asawa. Yan ay bigay niya kahapon at ngayon ko lang iinitin para ulam namin ngayong tanghalian. Iinitin ko lamang yan ng mga ilang minuto at pagkatapos niyan ay kakain na rin kami. Yan lamang po at maraming salamat.